Nagsuntukan sa gitna ng kalsada ang isang driver ng kotse at rider ng motorsiklo sa Davao City. Ang punot dulo ng away, git-gitan pa rin sa kalsada. Galit na galit ang mag-asintahang ito habang pinabababa ang driver ng isang puting kotse sa Barangay Ubalde sa Davao City nitong Sabado. Nasa gitna ng kalsada ang kotse nang harangin ng lalaking may dalang helmet at nang magtangkang umabante ang kotse, pinampas ng lalaki ang salamin nito gamit ang kanyang helmet. Dito na nagdesisyon ng driver ng kotse na iparada sa gilid ang sasakyan habang ang magkasintahan nakabuntot pa rin dito. Sa kuha mula sa CCTV, makikitang bumaba ang driver ng kotse at sinalubong siya ng hampas ng helmet ng rider na uwian sa palitan ng suntok ng dalawa. Di nagpaawat ang dalawa kahit pumapagitna na ang kasintahan ng rider. Tapos, patawaran na uli sila. Palakpakan! Magpapatawaran na rin yan. O, pasensya na. Minit ng ulo ko kasi. Pasensya na. Pasensya ka na. Okay na. Para wala tayo store mo. Makauwi na tayo sa mga pamilya natin. Pasensya na. Ano itong basag ko? Ayos na. Pasensya na. Sige na nga. Pasensya na. Ganyan naman pustahan tayo. Mangyayari dyan. Pasensyahan na naman yan. O, sasabihin pa ng pulis, ano na kayo? Kesa sige kayo, pupunta ba kayo hearing araw-araw? Pasensyahan na lang kayo. Ito ba, pasensyahan din. Sabay sa paglabas ng mga bagong CCTV footage sa viral na road rage sa Valenzuela, ang paglutang ng taxi driver na tinutukan at kinasakan ng baril ng nakaalitang SUV driver. Dahil umano sa takot kaya hindi siya agad nagsumbong. Matinding takot. Yan ayon sa taxi driver na si Henry Ong Jr. ang dahilan kung bakit hindi siya agad nagsumbong sa pulisya nang siya'y bunutan at kasahan ng baril ng driver ng isang SUV na nakasagian niya sa may Valenzuela noon pang nakaraang buwan. Ang naturang insidente, nag-viral kamakailan, makaraang may mag-post ng video nito sa social media. Hindi na nga po nakakabiyahe at dahil po sa nagkaroon ng takot at nagkaroon na nga po ng konting sakit, high blood, tumaas ang sugar. Dahil po sa insidente na rin kaiisip. Kwento ni Henry, madaling araw ng August 19 nang makasalubong. Napansin ko lang, pero naka-smile siya, no? Banat ba yun naman? Porque ano lang, kulang lang sa ano eh. Naka-smile lang kagad. Hindi, parang naka-smile lang kasi siya. Hindi. Natakot talaga siya. Nagka-high blood nga siya at diabetes eh. At makasagian niya ang nasabing SUV. Huminto po kami at bumaba po kami at pagbaba niya po ay galit na po siya. Sa pagbalik niya po, may dala na po siyang baril. Nagmura po siya tapos yun niya po, nagkasa siya ng baril. Sa kuha ng CCTV na hawak na ngayon ng mga pulis, makikita ang SUV nang magtangkang mag-overtake, bagay na nagresulta sa sagian. Malaki raw ang naitulong ng mga nakalat na video para matukoy ang driver ng SUV na kinilala ng Valenzuela Police bilang si Marlon Malabute, isa umanong negosyante. Sinadya ng mga pulis ang lugar nito pero tanging mga kaanak lang ang inabutan nila. Nung nakausap natin yung uncle, sinabihan natin na, yung kapatid and the uncle, na kausapin niya yung suspect na isuko yung firearms tapos mag-report sa Saniris Police Station. Alam mo, tatawa ako sa mga kumakasya ng baril. Nakakasya na yun eh. Para lang makita ng taong nakasya na. Sa totoo lang, karamihan naman dyan nakakasya na yan eh. Kasi nga, para ready ka pagka merong riding in tandem, di ba? Kaya nakakasya yan. Pero kunwari lang kinakasya pa nila. Pero hinihimas lang nila yan parang kalapate. Kaya ganun-ganun lang yan. Hindi kasi alam mo, napapanood nila yan sa mga action show eh. Action movies, di ba? Yung gumaganon. Wala naman kasing tunog talaga pag kinasa mo eh. Ewan ko ba, sa movies may tunog pag kinasa mo? Mga ganun-ganun eh. Pero nakakasya na yan. May laman na yan. Sigurado ako may lamang bala na yan. Tapos kunwari lang, ikakasang ganun. Mga ganun-ganun eh. O, itong halimbawa natin. Halimbawa lang naman. O, ito, di ba? O, yan. Kunwari, nakakasya na yan eh. Nakalagay na nga. Mga ganun-ganun yung kamay. Hindi naman nakadali. Nagluluko tayo eh.
Hindi, alam mo, masama yung ginagawa nila ngayon. Kaya nga dapat talaga, mamaya pag-uusapan natin yung road rage na yan. Other than that, this morning, we filed already the case at doon na siya sa prosecutor's office magpaliwanag. Kasong alarm and scandal ang reklamong inihain ng mga pulis laban kay Pwede naman yung ikasa doon sa loob ng kotse, no? Hindi, kasi... Alam mo yung mga ganyan? Tapang-tapangan yan eh. Yung ipapakita mo pa yung pagkasa mo, kung talagang concern ka na puputukan ka, babariling ka, hindi, walang biro ito pinagtatawanan ng mga may alam sa baril yan eh. Hindi mo ikakasa sa labas. Bago ka pa lumabas, ikinasa mo na para ready ka na. Diba? Hindi yung paglabas mo, bubunutin mo tsaka mo ikakasa. Eh di naunahan ka nung, kung sakaling may baril din yung isa. Kumakasa ka pa lang, boom, patay na. Tama, mali. Di ba po? Kung talagang totoong atapang-atao yan, kung talagang may kalaban, paano kung yung isa may baril, tapos nakakasa na, kinasa mo, abay, puputukan ka nun. Tandaan nyo, yun, self-defense yun. Papasok na sa self-defense yun. Kasi kinasahan ka na eh. May intention na. Nakita mo, o may baril ka rin. Pwede mo na siya ngayong putukan. Bakit? Kinasahan ka na, ginanunan ka na sa harapan mo. Tas, ano pa kasunod ng kasa? Ala naman, ipasok. Ikinasa, tas ipinasok. Tama, mali. Pwede mo nang ilaban. Sa husgado yon na self-defense yun. Kasi nga, kinasa na sa harap mo, nakaano na. Ibig sabihin, ready na. Ikaw, depensa ka. Ala naman, depensa mo. Kakasama mo rin. Kasaan kayo ng kasaan. Ala kayong tanga nun. Sige, ikasa mo! Ikasa ko! Ikasa mo! Ikasa ko rin! Ikasa mo pa! Para kayong tanga, di ba? Parang pelikula. Pananakot lang daw kasi yung pagkakasa. Oo nga, paulit-ulit yung kasa eh. Labuti. Habang grave threats naman ang naubos yung bala sa kakakasa. Ikasa mo! Ikasa mo! Wala na palang bala. Takutan eh. reklamo sa kanya ni Ong. Sana subuko na lang siya. Ipinag-utos na ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian ang karagdagan at mas mahigpit na pagbabantay. Hindi, alam mo, kaya nga dapat magkaroon talaga ng ng batas tungkol dito. Una-una, maaaring, eto, sa totoo lang mapalad yung kumasa na walang baril yung kinasahan niya. Kahit yung sa siklista, mapalad yung kumasa. Dahil walang alam nyo, tinanong ko na sa pulis yan eh. Tinanong ko na sa pulis yan, kunwari ba merong sa yung ganyan, anong gagawin mo? Kunwari, kung ikaw yung pulis to kinasahan ka na, abay tutuluyan mo na. Kasi, tinatangka ka na eh. Tandaan ninyo, isipin nyo to kung wala, lalong-lalo na kung walang CCTV, kung walang camera yan, hawak niya na yung baril, nakakasa na yung baril. Pag inunahan mo yan, di ba? Kunwari lang, hindi ko sinabing gawin yon. Kunwari, inunahan mo yan, pwede na nang ipaglaban sa husgado, kita nyo yung baril niya, nakakasa na, may bala na, ready na akong barilin, inunahan ko lang. Di ba? Kaya nga, sa totoo lang, medyo wag natin gagawin biro yan kasi maswerte ka, ikaw kumasa ng baril, walang baril yung kinasahan mo, paano kung may baril yon at inunahan ka? At sabihin niyang, babarilin na ako kinasa na ka, nandyan na yung baril, ready na. Self-defense ang pasok doon. Diba? Isipin nyo na mabuti yun. Hindi, ako walang biro Ito gusto ko lang ipayo sa inyo. Alam nyo, yung, di ba, nag-video nga ako tungkol dyan. Nag-video ako tungkol dyan. Dahil sabi ko nga, yung, naging isa sa mga past life ko yan, yung pagiging masamang ugali sa kalsada. Sa katunayan nga, buti nga nung panahon ko, ito, aminado naman ako, nung panahon ko, buti walang video. Wala masyadong camera nun. Nasa tamang edad na ako, meron na kagad akong baril nun. Nasa tamang edad na ako. Alam nyo na yung tamang edad. Okay? Hindi nawawala yan sa akin noon.
At marami na akong nakakasangkutang road rage. Aaminin ko na. Yan ang aking nakaraan. Siyempre, nagkapatawaran din. O yung iba, tumakbo na lang. Pero alam nyo, isa yan sa mga natutunan ko sa buhay. Na ako talaga nagpapasalamat ako sa Diyos at medyo na niligtas ako ng Diyos sa road rage. Kasi ito, halimbawa, tandaan nyo yung 5 minutong init ng ulo mo, pwedeng ikasira mo panghabang buhay. Kita na lang natin nangyari doon kay Gonzales, di ba? Isipin mo yun, 5 minutes lang yun. Wala pa nga eh. Yung pagkasa mo, wala pang 5 minuto yun. Di ba? Yung pagkuha sa'yo ng video, wala pang 5 minuto yun. Di ba? Wala pa pong 5 minuto yun. And yet, apektado na ang buong buhay mo nun. Buong pamilya mo, apektado na. Dahil lang sa pinainit mo yung ulo mo ng spark. Alam mo yun? Nag-init ka lang. Kaya nga, ang isang natutunan ko dito, pagka na-involve ka dyan, unahan mo na. Why? Anong unahan? Mag-sorry ka na kagad. Ako, walang biro. Bigyan ko ng example. Ito, sample ko lang. Sabi ko nga, kakaiba din talaga Diyos. No? I mean, meron siyang halimbawa kagad sa akin. Sunday, Tagaytay. Pagbaba, traffic. May nasagi ako. Hindi alam nila Coach Oli ito, nakabusdada. May nasagi ako. Kasi, basta. May nasagi ako. Mag-asawa sila. Tapos pagsagi ko, basta gumanyan, sumagi ako dito. Okay? Overtake kasi ako. Pagpunta ko dito, akala nila, tatakbuhan ko sila. So, sinigawan ako nung babae. Sabi niya, "Oy, nasagi mo kami!" Ang initial reaction ko kagad, kasi natutunan ko na to eh. Thank God talaga, natutunan ko na to. Initial reaction ko, mag-sorry na kagad. Whether ako may kasalanan o hindi ako may kasalanan, mag-sorry na kagad para bumaba na kagad yung tension. Di ba? So sabi ko, "Ma'am, sorry po, titigil po ako, ma'am, sorry." Gumano na kagad ako. Hindi yung, gusto nyo, iwan ko kayo? Iwan ko kayo? Kaya ko kayong takbuhan, di kayo makakahabol sa akin, nakamotor ako. Kasi pwede mong ganun eh, takbuhan na lang. Una-una, napakakapiraso lang naman yung damage. As in, pwede mo nang punasan ng rubbing compound. Tanggal na yon. Pero nasigawan ka? Alam mo yung parang pakiramdam mo na nasigawan ka kagad? Kaya nga kagad, likon ko, nag-sorry na kagad ako. "Ma'am, sorry po, bababa po ako," sabi ko. "Hindi po ako tatakbo, bababa ako." Pagbaba ko, di lumabas na yung babae. Medyo, yung medyo palaban pa. Nag-sorry na kagad ako. "Ma'am, pasensya na po, sorry po talaga. Hindi ko po kayo nakita. Babayaran ko na lang po." Ginanon ko na kagad. Kasi para mawala na, hindi, okay lang. Ganun kagad. Nagkaroon ng approach. Tapos, yung asawa, syempre, di ba, minsan yung asawa ang magalit dyan. Maingay yung babae. Lagi naman ganun eh. Yung maingay yung babae, pero yung lalaki. Pero to hindi maingay. Ito, in fairness sa mag-asawa na to, mabait. At nung sinabi ko kinausap ko kagad yung lalaki, sabi ko, "Sir, pasensya na po. Hindi ko, nagkamali lang ng tansya kaya nadali ko kayo." Ganyan. Tapos, ito po, bigay ko na yung lisensya ko, picturean nyo na lang po. Tapos, ito yung number ko. Lahat po ng gastos sa paggawa, sinabi ko na, ako na po magpapagawa. Ginanong ko na kagad para yung tension, mawala na. Kasi diyan yung yung nagkakaanuhan lang ng Isipin nyo yung nangyari doon sa siklista at saka kay Gonzales. May na-damage ba? Sabi niya, yung bubong daw, whatsoever. May na-damage ba? Wala eh. Kukunti. Kung meron mang konti. Ano na-damage doon? Imahe mo panghabang buhay. Imaginein mo yon. Yung imahe mo, nasira dahil sa walang kwentang, tinapik yung kotse mo? Ulitin ko hindi po ako nagmamagaling. I've learned this in a very hard way. Okay? Natutunan ko to in a hard way na pinagsisihan ko na sabi ko nga, mag-sorry ka na lang as soon as merong mangyari. Para hindi na humaba. Anyway, wala namang patutunguhan yan eh. Baka nga, makapatay ka pa o ikaw pa mapatay. Ganun lang kasimple yan eh. So mabuti na yung mag-sorry ka na lang, pasensya na, ano ba naman yung gagastos ka kaysa sa nasira yung imahe mo panghabang buhay. At akin si Banat bay gago. Isipin nyo lang, mainit ulo ko. Kunwari lang, mainit ulo ko.
Buti na lang, masarap yung itik na kinain namin. Isipin mo na mainit ang ulo ko. Nasigawan ako, nakipagsiga. Ganun din ako. Tapos nakuhanan ako ng video. Si Banat Bay! Nagro-road rage! O, di ba, isipin mo, nasira na yung buong karir mo. Dahil lang ganun ka. Ang pangit tignan, di ba? So, ang sikreto dyan, mga kaibigan, mga kababayan, alam kong mainit ang ulo natin sa traffic. Traffic yun, pababa yun. Doon sa PNPA na sa Tagaytay, PNPA yun, pababa yun. Traffic doon. Singitan doon. So, mabuti na yung mag-sorry ka na lang. Anyway, magkano lang naman yung gagastusin mo kaysa sa nasira yung imahe mo, yung buong buhay mo nasira. Pinagpalit mo sa magkano, 2,000. Hindi, totoo to. Inabutan ko na lang, ma'am, to po 2,000 para mapagawa. Talagang buburahin lang niya yun. Kung kulang, ito po yung number ko, niring ko po yung number niya. Kung kulang po, babayaran ko po, basta resibuhan lang. Yun lang ang doon. At least, wala na. O kesa naman, nakuhanan ako ng video. Si Banat Bay, nagwawala, Banat Bay, ang tapang tinakbuhan, Di ba ang pangit noon? Isipin mo, si Banat Bay, nasagi, tinakbuhan niya yun, Dahil sa halagang 2,000, 3,000 na tumakbo ka? Hindi ako katulad ng scammer.